Good morning everyone. So ano po ang nangyayari sa pag-alis ng Diyos sa ating kasalukuyan? What happened to the world since God had left? So ito po yung katanungan na napakahirap sagutin. But the whole world has been under the control of the devil and death. So ayan po ang nangyayari. Dahil ang Diyos ay pinagmulan ng buhay, ay umalis dito sa mundo. Ito ang napasailalim sa kapangyarihan at kontrol ng kaaway. At naghahari ang kamatayan. So, nung umalis ang Panginoon, ay lumala ang sitwasyon at ang kamatayan na po ang naghari. So, namamatay ng tao. Because after ay dapat walang kamatayan ng tao. Pero dahil sa kasalanan ay nangyari ang lahat. At hindi lang po yun. Marami pang mga bagay na kasamaan na ginagawa ng evil. In 1 John chapter 5 verse 19, malinaw na ito ay nasasaad sa Bible na makikita rin natin sa Lucas 4 verse 5 to 8. Noon ang diablo ay tinutokso ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya inaalok ang mundo at autoridad na ibigay sa kanya ang lahat, no? Inaalok ang Panginoong Jesucristo ang lahat ng bagay ibigay sa kanya dito sa mundo. Kapalit ng pagsamba na Jesus sa kanya. Gamit nito, makikita na kahit maging ang autoridad na nasa mundo ay napasakamay din ng diablo. So malinaw pong sinasabi na under control of all of us, there is this the world. Maging po ang kasalukuyang kaharian o yung pamamahala ng mga tao ay under control the devil. So hindi po ba inaalok nga ang Panginoon na siya ang mamahala, ngunit may kapalit, no? So napakalala ang sitwasyon. What is God final will? So ano po ginugusto ng Diyos sa ating panahon? God want to be with this creation. So dapat po malikha muli ang mga tao. Ano ang kalooban ng Diyos? Sa kabila ng napakatagal ng panahon, gusto niyang tuparin na makabalik at makapanahang muli kasama ang kanyang mga likha. So yun po yung ninanais ng Diyos na mangyari muli ang mga bagay na ito. Kaya nga sinasabi po sa 1 Corinthians 15:27 to 28, sinabi na ang lahat ng bagay ay lubusang sa ilalim ng Diyos sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus, at ang Diyos ay mangingibabaw sa ibabaw sa lahat ng kanyang nilikha. Sa madaling salita, ninanais ng Diyos na makasama ang kanyang nilikha ng panghabang panahon. So kaya nga po, 'di ba? Ipinamahala ngayon sa ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. So sa tingin niyo po, ito po, sa pagpasok ng kasalanan sa mga tao, ang Diyos ay pansamantalang lumisan, tama? Dahil sa kanyang pag-ibig sa mga tao, dahil hindi maaaring ang Diyos na banal ay makasama ang mga tao na makasalanan. Tama po. At ang pagpasok ng kasalanan na nagdulot ng kamatayan, si Satanas ay kalaban ng Diyos na maghahari sa sanlibutan. Tama po. Hindi dito nagtatapos ang lahat dahil ang Diyos ay gumagawa ng isang plano o redemption plan para
mabawi at linisin ang kaniyang nilikha na nananakaw ng kaaway upang siya ay makabalik at makasama ang mga tao pang walang hanggan. So yan po ang plano ng Diyos, na makabalik siya, na makasama ang mga tao habang panahon, walang hanggang pagsasama. So ginagawa po ng paraan ng Diyos, yes. So nawa, alam po natin ang mga bagay na ginagawa ng Diyos para sa atin. Tama po. So kaya po, isipin po natin mabuti sa ating kasalukuyan kung anong ginagawa ng Diyos. Tayo po ba may ginagawa para sa Panginoon? So dapat alam po natin na ang Diyos mga mismo na nahabag sa atin ay may ginagawa. Tayo kaya, ano po yung maitutulong natin sa Panginoon na i-contribute natin para maayos ang lahat ng bagay dito sa mundo. Good morning po. Ating pagpapatuloy sa susunod po ng ating pag-aaral.